Pasado alas 3 na madaling araw noong December 10, dito po sa kalye ng Mabini na disgrasya ang 49 anyos na biktimang si Norman Perez. Tatawid po sana siya ng kalsada, pero anong nangyari? Nahagip siya ng humaharurot na motorsiklo dito ho sa bahaging ito ng kalsada. Tumalsik ng ilang metro ang biktima. Pero sa halip na tumigil, lumagpas ang motorsiklo at sinasabing may nahagip ang mga biktima sa area na yon. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Emil Sumangil sa GMA po, GMA 7, GMA Public Affairs. Sa resibo po ito. Yes po, Oo, dumulugo sa amin yung nadisgrasya ninyo. Ang binabanggit nila sa amin po ay nahihirapan na silang kontakin kayo. Go ahead, sir. Okay lang naman po makipagharap, sir. Natunto ng resibo ang rider na nakasagasa kay Mang Norman. Pumayag siyang magbigay ng kanyang pakayag. Diretsahan tanong, Ronel. Tinatakbuhan mo ba itong nadisgrasya mo? Hindi naman po, sir. Okay. Ronel, ang binabanggit nila ay masyadong maliit yung 15,000, yung 15,000 na inaalok mo bilang kabuuang bayad. Ay ano bang pwede mong, sagot mo dyan? May nagpaperam sa amin ng 15,000. Mhm. Kumbaga, tinatanong ko siya kung okay na yan. Kung hindi pa, papadagdagan. Kung gusto niya pa ipadagdagan, di siya na po bahala. Iniisip niya po kasi yun na po yung, yung bali bibigay ko sa kanya. Okay. Eh, sabi ko, siya naman mag-decision nun. Ikaw may nakainom? Normal ba yung kondisyon mo noon, yung kalagayan mo? Normal pa naman po yung kalagayan ko, pero aminin ko po, nakainom po ako nun, Okay. sir. Kompleto ka ba ng May driver's Yun license ka po, ba? yun po yung ko, sir. Wala po akong driver license po. Pero alam mo, bawal yun. Opo, alam ko po. Yun po yung alam ko, mali po ako doon. Yun po yung inaamin ko. Kasama ang resibo, sinamahan namin sa neurologist, si Mang Norman, para sa kanyang naunsyaming check-up. Sumailalim si Mang Norman sa physical examination ayon sa neurologist. Posibleng nagkaroon ng traumatic brain injury si Mang Norman. Posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon matindi pa rin ang iniinda niyang pananakit ng ulo, pamimingi at pagkaduling. Mukhang meron siyang limitasyon nga ng paggalaw ng mata at saka meron siya mga konting mga bugbog. Malamang ang nangyari sa ating pasyente ay nagkaroon siya ng isang concussion. Isang klase ng traumatic brain injury. No? Maaaring makalimot ang pasyente, maaaring hindi siya makakilala, no? Maaaring yun yung mga maging kondisyon niya. Ayon sa resulta ng CT scan ni Mang Norman, Sa kabutihang palad naman, ang ginawa nating CT scan, mukhang wala naman tayong nakitang major damage. No? Wala naman tayong nakitang fractures, wala mga internal bleeding. Bibigyan mo lang talaga ng panahon na makarecover yung brain natin. Sa klase ng ating pasyente na talagang tumilapon siya, nawalan siya ng malay, mukhang major concussion po ito, malamang talagang bibigyan natin ng mga ilang buwan ang recovery niya. ang rekomendasyon ng neurologist, ulitin ang CT scan pagkatapos ng ilang buwan ng patuloy na maobserbahan si Mang Norman. Kung sakaling ito ay talagang hindi mawala at talagang lumala, then tama ang ginawa niya, kailangan talagang pumunta uli sa isang neurologist o sa mga doktor sa utak na nag-i-specialize sa mga ganito para maagapan. Maraming salamat po sa tulong ng resibo ng GMA 7. Kaya para kay Aling Lourdes, tuloy ang kaso at ipapaglaban daw niya na ang rider ang dapat managot sa mga susunod na gastusin kahit na umabot pa raw siya sa kulungan. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Bilang may bahay po ng nadisgrasya. Sana po papanagutan niya na lang na makulong na lang po siya kasi nanloko po siya eh. Sa ngayon ay nakasampa na ang kaso laban kay Cardinal sa Prosecutor's Office at kapag napatunayan na may pananagutan siya, maaari siyang makulong ng hanggang 2 buwan at magbayad ng kaukulang danyos. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.